Mapagpalang araw po sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live streaming dito sa dambana ng Diocese ni Jesus, ang banal na salita ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Ngayon po ay ang unang araw ng Misa de Gallo. Pamumunuan ng ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Ronnie Crisostomo, SVD, Rector ng Shrine. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Maligayang pagdalo, mga kapatid, sa ating unang araw ng ating nobena, paghahanda para sa Kapaskuhan, at kasabay natin, kaagapay natin ang mahal na ina. Kaya ang mga misang ito ay kasama natin, inaalay natin bilang debosyon sa mahal na ina. At napakaganda na sa ating pagtatagpo ngayon sa Panginoon ay buksan muli natin ang ating puso sa pasasalamat, sa pagsisisi at paghingi ng mga grasya na kinakailangan natin. Halina't manalangin, magdiwang, dahil ang Diyos ang nagmamahal sa atin. Hilingin natin sa simula ng ating pagdiriwang ang awa at pagpapatawad ng ating Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kami sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwat at ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito, ang anak ng taong ang tuntunin ay ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga, ang gawang masama, ang kanyang sarili ay iniiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya ay hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba sa kanyang bayan. Ito naman ang sinabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayon ay kabilang sa kanyang bayan, buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadaram ako sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon, na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami Panginooy iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas.
Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Nag-aning mabuti ang mga lupain. Pinagpala kami ng poon, Diyos namin. Ang lahat sa amay iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Magsitayo po bilang paggalang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatuto siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patutuo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patutuo tungkol sa akin na higit sa patutuo ni Juan, ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap. Iyan ang nagpapatutuo na ako'y sinugo niya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At gayon din po yung mga kapatid nating nasa ibang dako ng mundo na sumusubaybay, nakikibahagi sa ating
pagsamba dito sa Shrine of Jesus Divine Word. Magandang gabi o magandang umaga sa inyong lahat. Nandito na naman tayo, salamat sa Diyos na nandito, nakarating tayo sa mayaman at masayang pagdiriwang nating bilang mga Kristiyanong, Katoliko, Filipino. Napakaganda na itong sa dinaanan nating almost 2 years na nitong ating pandemic, ay salamat sa Diyos, nandito pa tayo. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon sa pagpupuri sa Kanya na salamat sa Diyos. Yun yung una siguro kanina paggising ko. Wow, no? December 16, simbang gabi, Misa de Gallo, Misa de Aguinaldo. May ibang bunsod ng puso ng pasasalamat. Yun siguro yung unang diwa ng ating pagdiriwang ngayon. Pasalamatan ng Diyos sa biyaya kaloob niya sa atin. Totoo na maraming krus, marami tayong pinagdaanan, pero nandito pa tayo. So, thank you, Lord. Yan yung una nating sigurong isisigaw, ibubulong sa Diyos. Alam ko rin na bawat isa sa atin, dahil ito na nga yung kalakip ng ating pagdiriwang ng ganito, ng simbang gabi, ay kalakip nito ang ating mga kahilingan, no? Ang ating mga sinasabayan natin ng ating mga panata, mga pangako sa Diyos. Nagagawin ko po ito, Panginoon, para sa ganitong intensyon, etc. Very good. Bahagi ng ating buhay, no? Dahil alam natin na ang Diyos ay nakikinig sa atin. Alam natin ang Diyos ay kumakalinga sa atin. At lakipan din natin ng sigasig at husay itong ating pagdiriwang ng simbang gabi. No? May mga kapwang Pilipino, makikita mo lang sa una at sa huli, sumikap tayo na, no? Sabi ko nga, lakipan ng sigasig at ng ating itong pagdedebosyon, pagsasakripisyo, no? Para sa ating lahat ng mga intensyon. Napakagandang tradisyon natin na hindi natin mahahanap ito sa ibang pamayanang Kristiyano, hindi Pilipino halimbawa, no? Kaya nga itong muli ipinapaalala ng ating simbahan dito sa Pilipinas, ang ating mga obispo, ang sabi, bakit ba natin ginaganap ito? Siguro tradisyon na nga, galing pa sa panahon ng mga Kastila. Pero anong sinasabi ngayon ng ating simbahan? Bakit ginagawa natin ito? Simple lang. Sabi niya, for the perseverance of the nation in the faith. Ang pagpapatatag, pananatili ng bansa nating naging Kristiyano, Katoliko sa pananampalatayang ito. At itong pagdiriwang na ito ay hindi lamang ito'y simpleng pagdiriwang, kundi sabi nga natin kanina, ito'y kasabay natin sa ating pagdiriwang, sa ating paglalakbay at sa gawain itong pagpapatatag ng ating pananampalataya, si Maria. Kaya yung ating pagdiriwang din ngayon ay itong 9 na araw ay bahagi rin nito, kalakip nito, ang ating pagdedebosyon sa mahal na ina. Kaya yung pare nakasuot na ng puti, no, sa gisag ng pagdiriwang na ng ating
ligaya ng Pasko at gayon din sa mahal na ina. Kaya sabi ko, napakayamang pagdiriwang natin. Ang isa sa mga, ito na nga sabi ko, yung papaano nga ba mapapatatag itong pananampalataya natin bilang mga Kristiyano, Katoliko, at hindi lamang individual, kundi ang bansang. Itong taon na ito ay ating pinagdiriwang yung 500 years of Christianity. Kaya tatanungin natin, kaya napakagandang regalo ng Diyos, hindi lamang sa iilan, kundi sa karamihan ng mga Filipino, ang pananampalatayang Kristiyanong Katoliko. Kaya yung buong pagdiriwang natin ngayon ng taon na ito hanggang next year ay ito yung pagdiriwang natin ng 500 years of Christianity. Ito'y kaloob ng Diyos, napakalaking regalo ng Diyos. Kaya yung tema din ng taon ay gifted to give. Meaning, ang pananampalatayang ito ay hindi dahil magaling tayo o mababait tayo, kundi ito'y pinagkaloob ng Diyos, ito'y regalo. At ito na nga yung isa sa mga concerns ng simbahan. At papaano nga ba mas higit pang mapatatag itong pananampalatayang ito? Kasi napapansin minsan na yung ating pananampalataya hanggang yung natutunan lang natin noong mag-first communion at noong tayong kumpilan. Anong nangyayari minsan? Yung pananampalatayang Kristiyano Katoliko ay minsan ay ang daming kung ano-ano na yung mga pumapasok dyan na hindi naman Kristiyano Katolikong pananampalataya. Lalong-lalo na ngayon, maraming nanlilin lang dyan sa magbabasa ka sa internet kung ano-ano ng mga mungkahi. Kung hindi mo alam yung iyong pananampalataya, baka maniniwala ka na sa sa swerte, sa horoscope, o kung ano-ano pang mga Kaya yung hamon, sabi nga ng mga obispo, dapat mapatatag pa para sa ganun mananatili tayo sa pananampalatayang ito. Ano nga ba yung makikita nating mga pamamaraan sa pagpapatatag nito? Ang sabi na rin, ito, ang ginagawa natin, sabi ng mga obispo. Anong ginagawa natin? Ang pagdiriwang ng sambayanan sa pananampalataya. Hindi lamang yung pagdiriwang ng birthday, etc. Ito, yung unang ugat, haligi ng pagpapatatag natin sa ating pananampalataya. Kaya nga, itong simbang gabi, yung wish natin ay na hindi lamang ito yung ating sisimbahan, kundi bawat linggo. Kaya ngayon, kung titignan nyo yung isang linggo natin, ang rurok nito ay ang linggo. At ano nga bang linggo? Hindi lang para matulog, mag-inom, o mag-tong-eats. Ang rurok nito ay linggo dahil pakikipagtagpo natin sa Panginoon at ang kanyang sambayanan. So yan yung unang haligi kung papaano mapapatatag ang ating pananampalataya. Bakit? Ano bang mayroon? Well, sabi nga natin, ito'y pakikipagtagpo sa Panginoon. It is our encounter with the Lord. And not only it is an encounter with the risen Lord, the victorious Lord. Kaya linggo ay linggong pagdiriwang ng kanyang tagumpay. Kaya, ang sangkap nito, ito, pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang pagdiriwang ng sakramento, ng pakikipasalo natin sa banal na Eucharistia. Ito yung dalawang
haligi ng ating pagdiriwang. Pakinggan ang salita ng Diyos dahil diyan napapaloob ang kanyang kalooban, ang kanyang planong pagliligtas. Huwag niyong pakinggan yung mga kabulastugan ng ako ang ito yung katotohanan. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. Sabi nga ng turo ng simbahan, yun daw pagdiriwang natin bilang mga Kristiyano, liturgy or Christian celebration, sabi niya is the primary and the indispensable source from which the faithful are to derive the true Christian spirit. Saan natin hahanguin yung tunay na pagiging Kristiyano, yung kabuluhan, yung espiritu ng pagiging Kristiyano? Hindi mo yan matatagpuan sa pagbabasa mo kung ano-ano, kundi ang pagdiriwang na nandyan, ang buod nito, ang puso nito ay ang pakikinig sa salita ng Diyos at ang pakikiisa sa sakripisyo ni Kristo. Kaya yun yung unang haligi daw kung papaano mapapatatag ang Kristiyano, ang pananampalatayang Kristiyano, Katoliko dito sa ating bansa. Yung ating pakikipagtagpo sa Panginoon, sa panalangin, sa pagdiriwang. Pangalawa, itong iminumungkahi rin ngayon ng ating simbahan yung tinatawag, ewan ko, yung siguro narinig nyo na yung synodal process, yung synod. Ano ba itong synod na ito? Ito yung pagdiriwang ng o pagtitipon ng mga obispo kasama ng Pope para talakayin ng mga iba't ibang issue ng simbahan. Pero napakahalaga itong ginawa ngayon ng Pope. Hindi lamang nung minsanan, kasi yung mga nakaraang mga synod na tinatawag, 2 linggo siguro o 1 buwan, magkuhan sila sa Roma. Ito ngayon, 3 taon. At anong ginagawa ng minumungkahin ni Pope Francis ay hindi lamang yung mga obispo, magsimula tayo ngayon dito sa level natin, parokya, no? At anong gustong malaman ng Pope o gawin ng Pope? Ito, simulan natin ang pakikinig sa bawat isa. Kaya siguro, I'm sure marami nang naka-attend nito. Ito yung gagawin natin, nagsimula noong October hanggang 2023. Itong first level, dito, pakikinggan natin ang bawat isa. Nais ng Pope na hindi lamang yung mga pari at obispo ang pakikinggan ko. Gusto ko rin makinig sa inyo. Ang simbahan ay dapat makinig sa bawat isa. Kaya ito rin yung haligi ng pagpapatatag natin ng ating hindi lamang pananampalatayang Kristiyano, Katoliko, no, kundi yung ating pagiging simbahan. At ang simbahan ay sambayanan, tayong lahat. Kaya sa mga pagkakataon kayo'y anyayahan na magbahagi, makilahok dito, ay huwag niyong tanggihan. Pagkakataon ninyo na ibahagi para marinig ang inyong boses bilang mananampalataya. Kasi bawat isa sa atin, mayroon tayo kanya-kanyang karanasan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. At napakahalaga na ang Panginoon o ang simbahan ay marinig nito para na rin, hopefully, mas mapayabong pa ang ating pananampalataya bilang simbahang Katolika. Yung mga pagbasa ngayon ay haligi rin, ay nagpapatunay din nito. Yung unang pagbasa
yung imahen doon na ang Diyos daw ay hindi lamang titipunin yung kanyang bayan, Israel, kundi lahat na sumasampalataya sa kanya. At sabi nga doon, ang kanyang templo ay maging templo, bahay, dalanginan ng lahat ng mga tao. Dahil ito yung pakay ng Diyos para sa kanyang bayan, sa ating lahat na magkaisa sa Kanya. At ito yung ating panalangin din, lalong-lalo na sa panahong ito na ang daming mga nag-uumpugang mga mungkahi sa buhay, sa papaano palakarin ang gobyerno, ang politika, ang dami. Minsan nakakalito. Ang Kristiyano ay hindi makikinig kung ano lang yung kanyang interes, kundi ang interes ng sambayanan. Ang Kristiyano ay hindi mangmang. Ang Kristiyano ay nag-iisip. Mayroong tinatawag natin critical sense. Hindi tayo mga hayop. Hindi tayo mga mangmang. Ang Kristiyano, Katoliko, matalino. Matalino dahil nag-iisip kung ano ang tama, anong mabuti, ano ang ikabubuti ng karamihan. Kung pakikinggan lang natin yung ito siguro kasi binigyan ako ng ganito, pero alam mo naman nakurakot o what. Hindi pagiging matalino yan. Kaya alalahanin natin, ako'y Katoliko, matalino ako. Ibig sabihin, sundin ko kung anong tama, mabuti, para sa ikabubuti ng ating pamayanan. Kasi yung pagdidesisyon natin, halimbawa, darating na halalan, no? Kung titignan mo lang yung iyong interes personal, hindi ka baka, oo nga, para sa iyo lang. Pero lugmok naman ang sambayanan, ang bansa, dahil sa pagiging kurakot. So, ito rin, bahagi ng ating pagiging Kristiyano, Katoliko, Filipino, magiging matalino. At matalino dahil pumipili siya ng mabuti, tama. At ito yung sabi nga sa Ebanghelyo, ang patutuo. Sabi nga ni Jesus, hindi ko kailangan ng patutuo. Ang patutuo ay yung mga ginagawa ko, na ako ang Mesiyas. Ibig sabihin, isa rin sa mga batayan natin, tignan mo ang track record, ika nga. Tignan mo yung mga mabuting gawa, hindi lamang yung, sabi ko nga, personal na interest. No? Kaya, sabi namin sa Ilocano, aramid pakakitaan. No? Nakikita sa gawa. Yun, doon mo tignan kung karapat-dapat nga ito. At sa ating buhay din, bilang individual, na hindi lamang doon hahantong sa salita, kundi sa paggawa kung anong tama at nararapat. Mga kapatid, ito mga ilang haligi kung papaano nating mapapatatag ang ating pananampalatayang Kristiyano, Katoliko bilang mga Filipino. Pakikipagtagpo sa Panginoon, sa panalangin, pagdiriwang, pakikipagtagpo sa Kanyang sambayanan, ang simbahan, makikinig sa Kanya, at ang ating pagsusumikap na pag-aralan at itaguyod kung ano ba ang nararapat at dalhin ito sa pagganap, sa pagkilos. Amen.
Magsitayo. Masalamin nawa namin ang sa aming buhay ang liwanag ni Jesus upang magsilbi rin kaming maningning na ilawan para sa mundo. Bilang makabagong Juan ng aming panahon, buong puso kaming dumadalangin, Panginoon, liwanagan mo kami. Panginoon, liwanagan mo kami. Manatili nawang tapat si Francisco na aming Santo Papa, mga obispo, mga pare at relihiyoso, sa sinumpaan nilang tungkuling kilalanin, isabuhay at ibahagi ang liwanag ni Hesukristo sa sanlibutan. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan mo kami. Mapuspos nawa ng liwanag ng Kapaskuhan ng mga namumuno sa aming bayan upang matugunan at maisagawa nila ang mga proyektong pangkapayapaan at kapakanan ng bawat mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan mo kami. Pasalamatan at papurihan kanawa namin, Ama, sa pamamagitan ng 9 na araw ng Misa de Gallo bilang tanda ng aming pananampalataya at pag-ibig sa mahal na Birheng Maria sa kabila ng nararanasan naming pandemya. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan mo kami. Tulungan mo kaming masalamin ang buhay ni Inang Maria, lalong-lalo na ang kanyang katapatan sa iyo, Ama. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan mo kami. Yakapin mo, Ama, sa iyong kaluwalhatian ang mga namayapang mahal sa buhay, lalo't higit silang lumisan sa panahon ng pandemya. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan mo kami. Panginoon naming Diyos, puspusin mo ng pag-ibig ang aming puso. Tulungan mo kaming maghanda ng may pag-asa at pananabik habang taimtim kaming nananalangin at matiyagang naghihintay sa maluwalhating pagdating ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain, ang ating mga panalangin dala ngayon ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay, sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbibigay kapupunan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan,
iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Until you come again, we proclaim your death, O Lord. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Honesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na ang mga inaalala namin sa misang ito. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong galak at pasasalamat tayo ngayong manalangin sa ating Ama sa langit. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy
deliver us from Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon na sa piling natin ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Espiritual na pakikinabang, aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon.
Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan din ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Domino, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Domino, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil na mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas na malunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit, upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan, lingapin mo rin ang mga kumakalingas sa kanila, pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruil, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. Saints Arnold Johnson and Joseph Reina Demitz. Ipanalangin ninyo kami. Magsiupo po muna, sumandali para sa ilang mga anunsyo. Please be informed of the following Mass schedules of the Shrine. Mondays and Saturdays, 6:30 a.m. and 6 p.m. Sundays, 8 a.m.,
10 a.m., 4 p.m., and 6 p.m. To ensure the safety of everyone, observance of health and safety standards such as physical distancing, wearing of face masks, use of sanitizer, and taking of body temperature is still in place. Please bring your vaccination cards or IDs to be presented at the entrance. Christmas Mass schedules are as follows. Simbang Gabi, December 15 to 23, 2021 at 8 p.m. Misa de Gallo, December 16 to 24, 2021 at 4:30 a.m. Christmas Eve Mass, December 24, 2021 at 8 p.m. Said Masses will be live streamed and open to the public. We also have LED wall televisions outside the shrine for drive-by Mass goers. In line with this, there will be no 6:30 a.m. Masses on December 16 to 24 and no 6 p.m. Masses on December 15 to 23. Schedule of confession is every Saturday from 5 p.m. to 6 p.m. Our diocese, the Roman Catholic Diocese of Cubao, is calling for help. COVID-19 pandemic severely affected its collection and can no longer sustain its operations, and it may close down its operations after serving us for 15 years. So we need to help her so that she can continue serving us. The diocese prepared envelopes for our donations, which you can find at the entrance of our church and at the shrine office. Lastly, the shrine calendar for 2022 is now available. You can buy them at 50 pesos each outside the church or at the shrine office. Thank you from Father Ronnie Crisostomo, SVD, Shrine Rector. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ang iyong mga mahal sa buhay, gayon din ang inyong mga gawain araw-araw ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos. Saints Arnold and Joseph, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.